So yun, good day. Bali nandito tayo sa Dagat-Dagatan, Caloocan. Yan, bali meron tayong gagawin dito. Ang Easy Ride 150. Yan ang pinaka problema na ito. Ito, papakita ko sa inyo. Batang bata pa itong motor na sir eh. Oh, 3-4 pa lang yung tinakbo. Panda rin natin. Yan ang pinaka problema niyan. Naka-engage ka agad. Tapos pag binira mo yan, pag yan nakalapag dito sa lupa, tapos subukan mo testingin, para siyang may mababak na sa panggilid. O kala ko yun. Narinig naman natin yung tunog. And siguro mga linggo pa lang nakakalipas daw mula nung napagawa na ni Sir to sa iba, pero di natin kilala kung sino gumawa. Ngayon, titingnan na lang natin kung anong ginawa nung huling gumawa, kung bakit nagkaganto. Eh, ang ginawa lang naman daw dito is sinet lang yung panggilid. Pagkatapos isalpak, di na na-testing, kaya hindi siguro nalaman ng huling gumawa kung ano naging resulta ng kanyang ginawa. Kaya yun, sisilipin natin itong panggilid niya para makita natin kung ano ba yung gano'n na problema, na garalgal na tumunog. Tapos sobrang dragging daw na ito, talagang parang kumakadyot-kadyot na talaga pagka ginamit mo siya. Kaya ngayon sisilipin natin para makita natin kung ano yung pinaka problema. Ito na yung panggilid ni Sir. Yan, ito makikita natin, ito yung gamit niyang bell. Yan, star bell to kung tawagin. Tapos meron siyang groove na linear, pero yung linear niya medyo makinis na. Ayan. Kaya halos useless na lang din yung pagkakagroove nito dahil sa kinis nito. Ngayon, hindi ko pa binabaklas to. Suriin muna natin kung bakit siya ganoon. Ngayon, titingnan natin ito. Ano, laki na ng clearance. Kumakalab na. Magkukos na rin to ng vibrate o dragging. Ayan. Dahil yung imbis na laro niya ng paangat, naglalaro pa siya ng paganon bago lumapat. Dahil mga ganyan. Na dapat ang laro niya ganyan lang. Ngayon ang nangyari, gumaganon muna siya bago siya lumapat. So nagkukos din yun ng dragging. Kaya yung lapat niya dito sa bell hindi ganun kaganda. So ngayon ang ginawa natin, pinalitan natin siya ng bell tsaka lining. Ayan. Tapos, ngayon, nung tinignan ko itong pulley ni Sir, yan. Kung makikita nyo, itong pulley ni Sir, naka-racing pulley na yan. Pero makikita nyo, yung higa ng belt, yan, dito lang siya nakahiga, na dapat sana dito na siya nakalapat. Kailangan hanggang siya. Ang nangyari sa kanya, dito na siya nakahiga. Ngayon, dito sa pulley natin, para mas mabilis yung maintindihan, itong pinakababa, ito yung pinaka-primera natin, kumbaga sa dikambyo. Yan. Primera, segunda, tercera, tapos kwarta. O, yan. Ngayon, ang nangyayari, yung belt ni Sir is nandito na sa pangalawa. Yan, dyan sa pangalawa. So, ang nangyayari, hingi ka talaga ng RPM, ng konting piga dun sa throttle para magamit mo siya. So, ang nangyayari, nagtitake off na siya sa segunda. Pagpalagay natin kunwari sa dikambyo, galing ka sa hinto, tapos kakambyo ka kagad ng segunda, tapos subukan mo i-rev. Anong feeling tsaka kung anong tunog ng RPM. Malalaman nyo naman kagad eh. Ganun na ganun din to pagdating sa atin. Kumaga para mas mabilis nyo na mag-gets, yun lang yung ginawa kong example. Yan. Ito yung pinaka-primera, segunda, tercera, kwarta. Ngayon sa segunda siya, medyo nagkakaroon siya ng lunod muna sa unang arangkada. Tapos pag naabot niya na yung RPM na para sa segunda, tsaka palang titino yung takbo. Ngayon, tinanong natin si Sir kung paano daw ba sinalpak to. Ngayon, yan, nakaganyan lang kasi ano, alayo. May ipit nga naman pag nilagay mo yung drive base. So, ngayon, tinanong ko kay Sir kung paano ba ito sinalpak. Ngayon, ang nangyari, pinalitan daw to ng bushing. Kasi sabi ko, may stock na bushing naman tong kasama. Bakit hindi yun yan nilagay? Ito nga. Yan. Na mas mahaba. Ngayon, hindi na daw pwede to, sabi ng huling nagkabit, kasi nga daw mahaba. Kaya ito lang po yung gagawin nyo kapag ka naka-racing pulley kayo na ganitong klaseng racing pulley. Lamborghini po to. Itong racing pulley na to. Yan. Bali, tatanggalin nyo lang sa likod yung pinaka-spacer na mataba. Ito. Yan. Tanggalin nyo lang yan sa likod. Tapos, balik nyo na itong pulley. Yan. Tapos, palitan nyo ng bushing.
Itong bushing, ito yung papalit natin, yung mahaba na sinasabi. Yan. Ngayon, kung mapapansin natin, itong belt, pag lumapat na yan, higang-higa na siya. Yan. Hindi na siya maiipit ng drive phase kasi nakalapat na siya ng maayos. Kung maiipit man siya, kukunti lang, aangat lang siya ng bagya. Gaganyan lang siya ng kaunti. Yan. So, magagamit na natin itong pinaka primera ng pulley natin. Yan, bali ito na yung pulley ni sir. Yan, ginawa na natin. Kung ano yung pinaliwanag natin kanina, yun yung ginawa natin dito. Tingnan natin yung loob Titingnan natin yung loob kung saan nakahiga yung pulley. Ay, yung belt. Ayun. Nakikita natin, nagagamit niya na yung pinaka-primera ng pulley natin. Tapos, dito naman sa belt niya sa likod, yan, mas umangat. Basta kangat na yan. Kung gusto nyo pa iangat yan, pwede pa kayo magkalkal ng torque drive para mas pumiga yung torque drive, mas umangat yung belt. Ngayon, susubukan na lang namin ni sir to sa labas. Papainitin namin ang gusto kung babalik ko ba yung dragging na pinoproblema ni sir para habang nandito tayo, magawa na natin kagad ng paraan. Yun, salpa ko muna yung crankcase tapos testing na sa labas. Ayun wala na yung garanggal. Nasubukan na rin ni sir sa labas. Pati yung mga dating kalsadang dinadaanan niya kung paano daw kagaranggal tong motor ni sir, sinubukan niya na rin. Yan, ngayon nakita naman natin na smooth na talaga. Wala na talaga yung garanggal na pinoproblema ni sir dito. Yan, bali fix ko lang to, tapos okay na to. And sa mga naka-iya rin dyan na nahirapan maghanap na magpapatino ng kanilang mga motor, PM lang kayo sa page natin para ma-schedule natin yung mga motor nyo. Yan, maraming salamat.